Samantala, kaugnay sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa konstruksyon ng Skyway Stage 3, makakapanayam natin si Attorney Francis Tolentino, ang chairman po ng MMDA. Magandang umaga po, Chairman Tolentino. Ay, magandang umaga, Kara. Magandang umaga sa inyong taga-subaybay. Okay, sir, major thoroughfare itong Osmeña Highway na magkakaroon po ng pagsasara doon sa ilang lanes nito. Ano po yung expected natin na iba pang mga kalsada o mga highway na maaapektuhan nitong pagsasara ng ilang bahagi ng Osmeña Highway? Ang nakikita ko dyan, Ross Boulevard and Buendia, including portions ng area papunta sa Magallanes. Kasi yung ilan natin mga kababayan, maghahanap ng alternatibong daanan yan. Correct. So, yun po yung nakikita ko. Pero hindi naman ito total closure. Sa 2 lanes lang yung tatrabahuhan nila, yung work area nila. Kaya possible pa rin yung 3 lanes northbound at 3 lanes southbound. Pero maging Taft Avenue siguro, talagang hihigpit yun. Ano na, meron po mga alternative routes na naman po na itinakda ang MMDA? So, meron po, pati yung proponent ito, yung Citra, yung mga likuran ng EPSOBEL, yun yung mga nakapublish na po yan for the last 2 days. And then siguro mga signages na lang ang papasyalan ko mamaya yan kung kompleto na rin sila doon. Pero usually yung mga alternate routes, pinoprovide yan pag total closure. Since this is still going to be possible, talagang traffic delay po ang mangyayari dito. Traffic delay ang mangyayari po, sir. Oo. So, I suppose, bibigat din yung daloy ng trapiko dito sa mga alternate routes na ito, sir, no? Apo, lalong-lalo na kasi pag nagsimula mamayang gabi, palagay ko, after 4 days, mapafamiliarize na ng mga motorista natin kung saan dapat dumaan. Ito yung mga local roads. Yun na po yung maapektuhan talaga. Sir, pakipaliwanag po sa amin itong dry run kasi yung mangyayari po mamayang gabi. Hindi po dry run, tuloy na po yan. Tuloy na po. So magkakaroon na po, sir, ng pagbubungkal po, sir? Meron na po mga makinaryan darating mamaya. Ganun po. So, hindi po dry run. Kasi wala naman dry run doon. Talagang diretso na ho yan na pag nagsimula sila dyan, ang tapos po niya after more than 2 years na. Okay, so linawin lang natin, sir. So starting 10 o'clock tonight, ay magdadala na ng mga makinarya doon at magsisimula na yung actual construction nitong Skyway 3. Tama po kayo. At magtatagal po ito, sir. Ano po ang estimate natin, sir? Siguro mga 2016. Tapos na tayo niyan. 2016. Sir, kanina po naitanong din namin doon, yung concern din namin ng aking co-anchor na si Howie Severino kasi alam naman natin na daanan din itong yung highway na ito, lalo na yung mga nanggagaling ng Southern Luzon, yung mga truck po, hindi po ba maapektuhan yung mga ating mga trucking service na nagdadala rin ng mga important goods from the south towards Manila? Siyempre po may kabawasan yan dahil mababawasan ng 2 lanes theoretically. So meron po kaagad na 40% na kabawasan yan sa capacity. But localized naman po dun sa area na yan. Pakalampas mo nun, okay na. So, as we move on, nabubuksan mo naman yung ibang lanes. Yun din yung dahilan kung bakit yung NAIA Elevated Expressway project, fine-facing natin doon sila nagsimula sa dulo, sa Macapagal, kasi ayaw natin makonstrict sabay-sabay. So, tama. Ito po yung resulta ng traffic management. Habang umaabante itong Skyway 3, umaabante naman itong NAIA Expressway. So, may movement po na sa ganun po may madaanan. Sir, meron daw pong 23 eskwelahan na maaapektuhan nitong construction na gagawin dyan sa Osmeña Highway. Kumusta po yung pakikipag-ugnayan ninyo sa DepEd? I understand meron po kayong proposal na gawing 4 na araw na lang yung paso? May proposal po ako na 4-day school week na hindi naman po hinugot lang out of the blue. Marami po akong precedents dito. In fact, it's being successfully implemented in 21 states including Colorado, Oklahoma, New Mexico, Georgia, and even in France and Canada. Sabi ko po, pag ginawa nating 4 hours ang school day, 4 days po. Theoretically, 4 days na lang, 4 days, theoretically, yung mga schools, public and private, would save 20% of their operating costs and expenses. Tipid ka sa kuryente, tipid ka sa tubig, tipid ka sa building wear and tear. But it would not, according to my studies, may mga documents ko ako, it would not affect student performance. In fact, sa Colorado, nag-increase pa yung achievement test nila sa math because of this. Because mababawasan po yung absenteeism
nabawasan po yung disciplinary issues sa school dahil mas mahaba po yung bonding time with the family. You have the Friday. At akma ito sa Pilipinas, yung Friday off natin, we can utilize that for makeup classes due to habagat, due to typhoon. Naghahanap po tayo ng extra day kung saan magme-makeup class. Then we have that Friday. And then that Friday can likewise be utilized for professional advancement of the teachers. Pwede silang mag-seminars, yung iba pwede mag-enroll sa mga master's degree classes. So, a lot of things positively can happen because of this. Okay, pero ibig sabihin yan, aaga rin yung class hours ng mga estudyante tapos mas late din sila Ganun din po yan. makakauwi. Kasi ang sa batas po, 180 school days ang pag-aaral. Pero hindi naman po kailangan 180 school days na Monday to sa calendar days. Pwede naman po yung 180 school days to be computed in instructional hours. Kasi yung 180 school days, that's equivalent to 1,080 instructional hours. And 1,080 instructional hours can be converted in 157 school days according to some of my formula. So, tama po kayo, aaga yung pasok. Pero ganun din po yung mga nangyayari. Pag nagsabay-sabay itong construction, matatraffic din po yung mga estudyante, yung sa private school. Ganun din po yung stress. By the time dumating sa school, baka late na po yun. So, a lot of positive results came out from the studies we made, and I thank the Deputy Speaker of the House, Deputy Speaker Agabao, for supporting this, plus the Chairperson of the House Committee on Education, Congresswoman Coangco. They are in favor of this. And I think si Deputy Secretary Luistro is open to the possibility of studying this. So sir, mukhang ang bugso talaga ng daloy ng trapiko na mararamdaman natin ng simula bukas ng umaga. Meron na po ba... Tingnan po natin bukas, kamayang gabi. Hanggat hindi po natin nararanasan yan, hindi ko po ma-explain pa ho yan. So wala rin po tayong estimate, sir, kung ilang oras or ilang minuto yung madadagdag sa biyahe ng mga motorista? I cannot speculate kasi kailangan ko mag-volume count dun sa aalis doon, lilipat, kung saan lilipat. So lahat po yan pag-aaralan natin.